Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa. Maligayang araw ng linggo, kapanalig. Nasa ika-20 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Dumating ako upang maghagis ng apoy sa lupa, at ganoon na lamang ang pagnanais kong magliyab na sana ito. Ngunit dapat akong mabinyagan ng isang binyag, at ganoon na lamang ang pagkabalisa ko hanggang hindi ito nagaganap. Sa akala ba ninyo'y dumating ako para magbigay ng kapayapaan sa lupa? Hindi. Sinasabi ko sa inyo, kundi paghihiwa-hiwalay, sapagkat mula ngayon magkakahati-hati ang 5 nasa isang sambayanan, 3 laban sa 2, at 2 laban sa 3. Magkakahati-hati sila, ama laban sa anak na lalaki, at anak na lalaki laban sa ama, ina laban sa anak na babae, at anak na babae laban sa ina, biyanang babae laban sa kanyang manugang na babae, at manugang na babae laban sa biyenang babae." Isa sa mga titulo ng ating Panginoong Hesukristo ay Prinsipe ng Kapayapaan. Pero bakit sinabi niya sa ating Ebanghelyo ngayon, "Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa?" Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan, kundi pagkakabaha-bahagi. Mukhang taliwas yata ang Jesus na ito sa pagkakilala natin sa Kanya bilang prinsipe ng kapayapaan. Mga kapanalig, pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoong Hesukristo na hindi lahat ng tao kaya siyang tanggapin bilang Panginoong Diyos. May mga taong pipigilan tayo sa pagsunod sa Kanya, at minsan ang mga taong pipigil sa atin ay mga kapamilya pa natin. Sinabi ni Jesus, maglalaban-laban ang ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ng biyenang babae at manugang na babae. Naalala ko tuloy ang ibinahagi sa akin ng kaibigan kong madre. Sabi niya, hindi naging madali ang kanyang desisyon na sumunod kay Jesus sa pagiging madre. Noong nagpaalam siya sa kanyang mga magulang na gusto niyang pumasok sa kumbento, sumagot sila, "Kapag nagmadre ka, ituturing ka na naming patay at wala kang matatanggap kahit anumang mana." Mga kapanalig, maaring may mga taong pipigilan tayo sa pagsunod natin kay Jesus. Tandaan natin na ang pagsunod kay Jesus ay hindi ibig sabihin ligtas na tayo sa mga pag-uusig. Ngunit kapag sumunod tayo kay Jesus, ihanda natin ang ating mga sarili sa mga pagsubok. Pero kung susunod tayo kay Jesus, makakaranas tayo ng tunay na kapayapaan kahit sa gitna ng kaguluhan. Ang kapayapaan na ito ay hindi kayang ibigay sa atin ng mundo, kundi si Jesus lamang. Tunay ngang si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Mahal na Birheng Maria, Ina ni Kristo at aming Ina,
Ikaw ang pinakamatamis na bunga ng mapanligtas sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Iniakyat ka sa langit at doon ay inaawit ang awa ng Ama. Gayunpaman, kaagapay ka pa rin namin sa iyong makainang pagkalinga. O Maria, ina ng simbahan, iniakyat ka sa langit na ating tunay na tahanan at iniluklok bilang reyna sa kanang kamay ng iyong anak. Hinihiling namin ang iyong pamamagitan para sa mga pangangailangan ng aming bayan, nang ang bawat kagandahang loob ay pagpalain at palakasin, ang pananampalataya ay manariwa at mapagyaman, ang pag-asa ay patuloy na maging matatag at maliwanag, at ang pag-ibig ay muling mapukaw at manumbalik ang sigla. Kami ay nagsusumamo, gabayan mo po kami sa landas ng kabanalan. Maria, aming ina, balutin mo ang lahat sa iyong pangangalaga at ilapit kami sa iyong minamahal na anak, si Jesucristong aming Panginoon. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.